Magandang linggo po ng pagsamba. Kumusta kayong lahat? Sana kayo ay nasa mabuting kalagayan at sa oras na ito ay handa na namang makiisa sa ating pananambahan para makapiling natin, maranasan ang Diyos at marinig ang kanyang mga salita. Bago po ang tayo mag-umpisa, tayo muna ay makakarinig ng isang ah, tanging bilang. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's a way to measure what you're worth. Crucified, lay behind a stone, live to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall, you thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, lay behind a stone, laid to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. He took the fall from me above all. Crucified, lay behind a stone, believed to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. He took the fall from me above all. Magandang umaga po sa ating lahat at tayo pong lahat ay manalangin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin mo ang iyong ngalan. Mapasa mo ang iyong regno. Sundin mo ang iyong kalooban sa langit at lupa. Bigyan mo kami ng bawat araw na aming bigayan. At huwag mo kaming pagkalooban ng masama. At iligtas mo kami sa lahat ng sama.
Panginoon, maraming salamat po sa araw nito na iyong pinaghaloob sa amin. Maraming salamat din po sa panibagong araw na mayroong pagkit na pag-asa, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa mga nagdaang buwan na kahit nasubukan at napatupad ang aming pananampalataya, Panginoon. Panginoon, gawin niyo po ang gobyerno na nawawalan na ng pag-asa at ng lakas para gabayan ang sambayan ng Panginoon. Ito tumawa ang gumagay sa kanila at maging sandigan at sandalan nila sa tuwing sila nanghihina. Ganun din po ang nakakawalang masigil na nagawanggahan ang hayaan nito na ito maging tahanan at kublihan nila, Panginoon. Sa tuwing nanghihina sila at tinahanan nila ng nakakatikan, ikaw, Panginoon, ang nagsilbing pag-asa nila sa buhay, Panginoon. Ganyan din po ang bahagi sa amin. Panginoon, patawarin niyo po kami sa patuloy na paggawa namin ng kasalanan. At naway, tututin mo ang bahagi sa amin na ito ngayong panahon para talikuran ang kasalanan at manambalik sa iyo, Panginoon, sa presensya niyo, Panginoon. Panginoon, naway sa pagpuksama sa COVID-19, ito sabay niyo po ang pagpuksama sa virus na sa aming mga puso. Katulad ng pride, selfishness, guilt, Panginoon, at kung ano pa man na mayroong mabagalit sa aming puso upang magpatuloy na magsilbi at maglingkod sa bayan at maglingkod sa iyo, Panginoon. Kaya yung mga hadlang na yun ay mapuksana kasabay ng pagpuksana sa COVID-19. Linisin niyo po ang aming puso gaya ng paglinis mo sa sambayanan, gaya ng paglinis mo sa mulakit sa polusyon at sa kung ano pa mang dumi na meron ng Pilipinas, Panginoon. Panginoon, pagalingin mo po ang lahat ng may sakit sa spiritual, sa physical, Panginoon. Hayaan mo na gumaling sila at manambalik sa iyo, Panginoon. Naniniwala ako na darating ang isang panibagong umaga na may kalapit na panibagong pag-asa, Panginoon. At sa araw na yun kami mga bago ng nilalang na kung saan gugustuhin na mag-commit sa iyo, Panginoon, at gawin ang mga nais mo, Panginoon, ang nais mo na ayon sa kalooban mo, Panginoon. Kami mga bago ng nilalang na kung saan ikakalikuran na namin ang kasalanan namin at kami magkakahawak na sa iyo, Panginoon. Kaya amang kumilos kami na ang bawat isa dito sa Pilipinas ay kumilos sa iisang katawan na mayroong iisang Espiritu Santo, Panginoon. Kaya ang magkaisa kami sa pamamagitan ng Holy Spirit. Ito po ang aming panalangin, Panginoon. Maraming salamat sa araw at sa pag-asa, Panginoon. Maraming salamat. Ito po ang aming panalangin. Sa dakilang pangalan mo, Panginoon. Salamat po sa handog na awit. Bago tayo magsimula, atin munang basahin ang mga talata na pagbabatayan ng ating mensahe ngayon sa araw na ito. At pagkatapos tayo ay mananalangin. Ako po ay bumabasa sa Romans 8:18 hanggang 28. Ang sabi po rito, ang kaluwalhatiang sa atin. Sa ganang akin, ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa ihahayag na kaluwalhatiang sa atin. Nananabik ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Nabigo ang sangnilikha, hindi sa kagustuhan nito, kundi dahil sa ito ang niloob ng Diyos. Gayunman may pag-asa pa sapagkat ang sangnilikha ay palalayain sa pagkaalipin nito sa kabulukan at makakahati sa maluwalhating kalagayan ng mga anak ng Diyos. Alam natin na hanggang ngayon ang sangnilikha ay dumaraing sa paghihirap. Hindi lamang sila. Tayo mang tumanggap ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos ay napapahimutok samantalang hinihintay natin ang pag-ampon sa atin ng Diyos, ang pagpalaya sa ating mga katawan. Ligtas na tayo at inaasahan natin ang kaganapan nito. Ngunit ang pag-asa ay hindi pag-asa kapag nakikita ang inaasahan. Sapagat sino ang aasa sa nakikita na? Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, ito hinihintay natin ng buong tiyaga. Gayun din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan,
Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin. Sa paraang di magagawa ng pananalita at nauunawaan ng Diyos na nakakasaliksik sa puso ng tao ang ibig sabihin ng Espiritu. Sapagkat ang Espiritu ay lumuluhog para sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. Alam nating sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. Sa talatang 35 ng katulad na kabanata ay hanggang 39 ay ito naman ang sinasabi. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba, ang kapighatian, ang pag-uusig, ang gutom, ang kahubaran, ang panganib o ang tabak? Ayon sa nasusulat, alang-alang sa iyo, manganganib kaming mamatay sa buong maghapon. Ibinibilang kami sa mga tupang papatayin. Hindi, ang lahat ng ito ay kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na dumarating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman o ang alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Pagpalain nawa tayo ng Diyos sa ating pagkarinig, pagkabasa, pagkaunawa ng Kanyang banal na salita na ating pagbubulayan sa araw na ito. Bago po tayo mag-umpisa, tayo muna ay manalangin. Panginoong Diyos, samahan mo kami sa pagsambang ito. Linisin mo ang aming puso, ang aming hangarin, bigyan mo kami ng kaunawaan at lubusan nawang tumimo sa aming kaisipan, sa aming puso, ang iyong mga salita at ito'y magdala ng pakinabang sa amin, lalo tigit upang maunawaan namin ang kasalukuyang nangyayari sa aming mundo at kami magkaroon ng pag-asa at pananalig na sa iyong takdang panahon ay lilinisin mo ang mundo, pagagalingin mo ito at kami na iyong mga anak ay magtatagumpay. Mapapagtagumpayan namin ang mga nangyayari ngayon at sa aming pagtitiwala sa iyo, makikita namin na hindi ito masasayang kundi bagkos ito ay magiging kapakinabangan para sa amin. Ikaw nawa ang sumama sa amin at maranasan namin ang iyong presensya sa umagang ito at kaming lahat nawa ay makaramdam, makaranas ng iyong presensya, ng iyong biyaya sa bawat isa sa amin sa pamamagitan ng mga salitang aming pagsasaluhan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po ay araw ng mga ina. Kaya binabati ko po ng buong puso ang mga nanay ng Happy Mother's Day. Nakalulungkot lang na hindi gaya ng dati na may pagdiriwang natin ang nakaugalian na nating Mother's Day Sunday kung saan sentro ang mga nanay, bida ang mga nanay. Hindi naman po nawawala yon. Hindi naman po nababawasan ang pagiging bida ng mga nanay. Sa atin, ng mga anak, ang mga nanay ay may malaking puwang at kahalagahan sa atin. Kaya
patuloy natin silang pinasasalamatan sa kanilang pag-aaruga sa atin, sa kanilang pagmamahal sa atin. Gayunpaman, ngayong umaga humihingi ako ng paumanhin na ang sermon ay hindi tungkol sa mga nanay. Maaring pag-usapan na lamang natin ito sa mga susunod na panahon kapag nag-normalize na ang sitwasyon. Hayaan yung magpatuloy tayong magbulay ng salita patungkol sa kasalukuyang hamon na ating nararanasan. Alam niyo po, napakahirap sa isang pastor yung magsermon sa loob ng mahabang panahon na ang paksa ay patungkol lamang sa iisang sitwasyon. Ito yung pandemic na dala ng COVID-19. Pero wala tayong masyadong magagawa o mapagpipilian sapagkat ito po ay yung hamon ng panahon. So, ang mga balita sa ayaw natin sa gusto, pagbukas natin ng radyo at pag nanood tayo ng balita sa television, ay lahat halos patungkol sa COVID-19. No? Sa tansya ko, mga 90 to 95%. Nakakasawa. At pag ako'y nanonood ng television, kulang na lamang kumain ako ng atsara dahil nakakaumay ang mga balita dahil ito ay patungkol lagi sa COVID-19. Pero sa isang banda, hindi pwedeng hindi tayo magbigay ng pansin o ng importansya sa mga balita tungkol dito dahil ito may kinalaman sa ating kasalukuyang buhay at kalagayan. Kailangan natin ng mga updated na informasyon para tayo ay makakilos, makapag-isip at makapagdesisyon ng tama. At aaminin ko bilang pastor, marami pa ring tanong sa aking isip at marahil mula rin sa marami sa atin kung bakit nangyayari ito sa ating mundo. At kailan ito matatapos. Alam nyo, sa panahon na may lockdown ay ganon din ako katagal na hindi lumalabas ng o lumalampas ng 10 metro sa labas ng aming bahay. Nandun, nakakarating na ako sa labas para magwalis. No? Pero yung mga errands, ang gumagawa noon ay si Ate Cynthia at saka si Kuya Eric. Ako, talagang halos nakakulong lang ako sa bahay at sa mga paligid nito dahil nga prohibited, restricted ang mga senior citizen. No? At napakahirap itong sitwasyong ito. No? Mabuti na lamang marami akong napapaglibang ang mga halaman at saka sabi ko nga nagbe-vermiculture ako. Nakakalipas ang oras na produktibo rin naman. At sa bandang hapon dahil sobrang init, ang banding naming mag-asawa ay manood ng Netflix at ngayon kami ay nahihilig dun sa mga Korean telenovela. Kaya siguro sa 2 buwan ay mga 4 ng series ng telenovela ang aming natapos. At ako ay nalilibang dahil yung kaunahan naming pinanood yung
Crash Landing on You at saka yung Descendants of the Sun ay pawang magaganda ang istorya. Tayo na mga tao ay kinakailangang humanap ng ating paglilibangan at ng gagawin na hindi tayo masyadong mainip, no? At hindi natin mamamalayang masyado ang paglipas ng oras. At ako o kaming mag-asawa ay binabalansin namin para naman na hindi masayang ang oras sa panonood lang ng Korean telenovela. Meron din kami mga ginagawang kailangan gawin at produktibo din naman. Ngayon, balikan natin yung tanong kanina. Bakit nangyayari ang pandemic na ito sa buong mundo at kailan matatapos? Maaring mayroon tayong mga sariling idea o kaisipan dun sa tanong na yon. It is still safe to say na inaasahan nating darating ito. Inaasahan? Bakit? Dahil tayo, ang buong mundo ay naging palalo. No? Naging makasarili, nasilaw sa mga bagay na ibinibigay ng mundong ito. At hindi natin namamalayan, unti-unting nabubulok ang mundo. Hindi ito malayo sa mga Israelitas nung tumatakas sa Ehipsyo. Sa kabila ng kabutihan ng Diyos sa kanila, ay patuloy silang naging palalo at hindi inaalintana ang kabutihan ng Diyos. Pwede nating sabihin na ganito rin tayo. Meron tayong pagkahawig sa mga Israelitas. At kung ikukumpara, pwede rin tayong mga little King Pharaoh. No? Tayo ay mga mumunting haring paraon na masyado nang tumigas ang puso dahil sa pagkamakasarili, pagkasakim sa kapangyarihan, no, kapalaluan, at iba pa. Sa ating kasalukuyang panahon, tuwing may magandang achievement ang sino man sa mundo, halimbawa sa technology, namamangha tayo sa mga napakabilis na pag-unlad at mga innovation sa technology, lalo na sa mga gadgets, no? Kaya ang karamihan sa atin ay lokong-loko dito, lalo na ang mga kabataan. Ganon din sa siyensya, no? Maraming mga bagong natutuklasan sa larangan ng siyensya, no? Pero ang masama nito, ang pinakamalaking kredito, no, ang pagkilala sa mga natutuklasang ito, sa mga innovations nito, ay napupunta doon sa mga tao, mga organisasyon na nag-spearhead nito o na nanguna dito. At doon napopokus ang paghanga ng tao. Halimbawa, hangang-hanga tayo kay Bill Gates. No? Hangang-hanga tayo kay Jack Ma. No? At sa mga ibang personalidad
dahil sa kanilang achievements, no? At nakakalimutan natin, at kung minsan maging ng mga tao na ginamit ng Diyos para mas makarating sa atin ang teknolohiya, ang advanced na siyensya, ay ang focus natin ay doon sa mga tao, doon sa mga organisasyon, at hindi doon sa nagbigay sa atin ng pagkakataon upang madiskubre, upang mapa sa atin ang mga teknolohiyang ito, ang mga bagong tuklas na kaalamang ito. We focus much on the world and what it can give us, no? But not on the creator of the world. And maybe it's about time na ma-realize natin na sa kabila ng mga kamanghamanghang gawa ng tao sa mundo, sa kabila ng katalinuhan ng tao, hindi pa rin sapat ang ating kakayanan para kontrolin ang mga bagay. Ibig sabihin, ang tao o ang buong mundo, pag samasamahin man sila, hindi pa rin sapat ang kakayanan para makontrol ang bawat sitwasyon. At ang magandang halimbawa dito ay yung nagaganap na pandemic. Sa kabila ng mataas na uri ng teknolohiya na mayroon sa mundo, sa kabila ng napakaraming taong napakatatalino, at sa kabila ng mga modernong kagamitan, hanggang ngayon ay blanco pa rin ang mga siyentipiko tungkol sa maraming bagay tungkol sa COVID-19. At dahil doon, natatagalan ang proseso ng pagtuklas ng bakuna at ng intervention na pwedeng makapigil o makapuksa sa sakit na ito. So, ano po ang ibig sabihin nito? Doon sa mga binasa ko kanina, particular sa 8:28, so, Romans 8:28, ang sabi rito alam natin sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. Ano ba yung ikabubuti? Pwede ba nating sabihin na sa panahong ito ay ang Diyos ay kumikilos para sa ating ikabubuti sa likod ng mga nangyayari at nararanasan natin sa kasalukuyan? Ano ang mabuti doon? Gusto ko lamang liwanagin na sa pangyayaring ito ng COVID-19 pandemic ay kailangan nating ma-realize o matutunan kung gaano tayo ka-vulnerable o kung gaano tayo nasa panganib, no? Dahil sa mundong makasalanan. Nasa panganib tayo at wala tayong kontrol sa sitwasyon sa kabila ng
katalinuhan ng tao. At kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos, no, baka higit pang panganib ang ating mararanasan. Hindi ito ang nais ng Diyos para sa mundo. Pero ito ang ninais ng tao sapagkat siya'y lumayo sa Diyos. Nagpakalayo-layo. At nalibang sa mga bagay na ipinagkakaloob ng mundo. At dahil dyan, nararanasan natin ang ganitong suliranin. Kaya kung ang Diyos ay hindi Diyos ng kaawaan, if He is not a God of mercies, or God of mercy, ay kung siya ay hindi Diyos ng mga biyaya, no, tiyak nasa panganib tayong lahat, higit pa sa nararanasan natin ngayon. So pwede rin natin sigurong sabihin na hinahayaan ng Diyos, no? Pinapayagan ng Diyos na maranasan natin na hindi tayo ang may control ng ating kalagayan, mga kalagayan, sa gitna ng napakamodernong mundo. Kahit magtulong-tulungan ang mga bansa laban sa COVID-19, hanggang ngayon, bagamat may mumunting tagumpay, ay hindi pa rin ganap na natutuklasan ang lunas dito. So, ang ibig sabihin, we are not in control of our existence. Ang tao kasi mahilig magsarili. Gumagawa tayo ng sarili nating plano, at inaasahan natin na kaya nating magtagumpay dahil umaasa tayo sa sarili nating kakayanan. Pero hindi ito ganun katotoo. At nais ng Diyos, o dapat natin ding maintindihan o maunawaan na hindi ito ang tamang kaisipan. Dapat nating maunawaan na ang Diyos lamang talaga ang kasagutan sa lahat. Kaya nga yung lagi kong ikinokot na sinulat ni A.W. Tozer, yung tinatawag na 21st century prophet. Hindi eksaktong ganito, pero ang ibig sabihin niya ay kung nasa atin si Kristo, mawala man lahat ng bagay, walang nawala sa atin, sapagkat si Jesus ang may-ari ng lahat ng bagay. Kung ganon, pag nasumpungan natin si Kristo, mayroon tayo ng lahat ng bagay. At yun ang missing link. It seems na ang karamihan sa atin, bagamat ipinoprofess natin na kilala natin si Kristo at tayo mga tagasunod ni Kristo, it seems na hindi naman natin lubusang ginagawa ang kanyang kalooban. Marami tayong mga excesses na for sure hindi kalooban ng Diyos. So pwede nating sabihin kung gano'n na ang krisis na ito ay
isang pagkakataon para ipakita ng Diyos na hindi tayo dapat magkanya-kanya, hindi tayo dapat mag-away-away, hindi tayo dapat umasa sa sarili nating lakas, kundi dapat ang buong mundo ay magsama-sama, magtulungan, at kilalanin ang bawat isa, anuman ang lahi, na magkakapatid. At walang magagawa ang paglalaban-laban, mga digmaan, pag-aagawa ng teritoryo, at iba pa, para matamo natin ang kapayapaan. So, itinuturo sa atin ng Diyos na ang common crisis na ito ay siyang magiging susi para mabawasan ang pagkakahati-hati, ang pagkakanya-kanya. Sa mga nagdaang panahon, siguro naman na papakinig natin sa mga balita na maraming kaguluhan ang nangyayari sa buong mundo. May nag-aagawan ng teritoryo, may nagdidigmaan, mayroong mga tunggalian sa kapangyarihan, tunggalian sa resources, at ito ang sumisira sa kabuuan ng mundo. The world is falling apart. Pero nung magsimula ang coronavirus, ating natutunan na magsama-sama, magtulungan. Ang mga bansa ay sama-samang nagtetest ng mga gamot tungkol sa coronavirus, nagtutulungan sa availability ng mga facilities and equipment, nagtutulungan sa teknolohiya at iba pa. At ito ang pwede nating sabihing magandang bunga na nangyari dahil sa coronavirus. So after all, hindi rin pala masasabing trahedya ang coronavirus na ito. Nagdadala rin ito ng kabutihan sa ating lahat sa pamamagitan ng pagtutulungan. Kaya ako'y naniniwala na ang Diyos ay ginagamit ang sitwasyong ito para maranasan natin kung gaano kasarap pala ang bunga nung nagtutulungan. Ang buong mundo, ang buong bansa, ang magkakapitbahay, ang buong barangay, ang mga mananampalataya. Baka nalimutan na natin ang pakiramdam kung paano ang damdamin ng at ano ang kaligayahang idinudulot ng pagtutulungan. At ang pandemic na ito ay nagbigay sa atin ng pagkakataon upang muling maranasan ang kagandahan ng pagtutulungan. So, at ipinakikita rin ito na kapag ka nagsimula tayo na tulungan ng isa't isa, ay nagiging mas mabiyaya ang buhay. Nagiging mas maganda ang buhay. Simula nung magpadala ang maraming bansa ng tulong sa Pilipinas, mga PPEs, at kung ano-ano pa. Simula nung ang mga ang gobyerno
ang NGO, ang local government, ang mga barangay ay nagkaisa at nagtulungan. Simula nung mabawasan ang pag-iiringan ng mga politiko, bagamat habit na yata nung iba, hindi pa rin mawala-wala, ay malaki ang ang naging pakinabang para mapuksa natin ang coronavirus. Katulad ngayon, maraming organisasyon katulad ng San Miguel Corporation na billions of pesos ang i-donate para sa mga facilities and equipment. At marami pang iba. So, kung ganon, ang Diyos ay nagbibigay ng pag-asa sa atin na kapag ka tayo nagtulungan, kapag ka ating binigyan ng pansin ang ating kapwa, ay makakabawi ang mundo. Gagaling tayo sa COVID-19 pandemic at magno-normalize ang ating buhay. At sana ito ay matanim sa isip natin kapag ka tayo ay nagtulungan at sinunod natin ang kalooban ng Diyos. Ang pupuntahan natin ay kagalingan ng mundo. Kaya hindi makakatulong talaga mga kapatid yung ugali ng iba. Dinadaya yung kanilang economic status para makakuha ng SAP kahit kaya naman na hindi umasa sa gobyerno. Tuloy maraming mga higit na nangangailangan ang naaagawan ng pagkakataon. Meron naman na nakinabang dahil kailangan naman nila talaga nakatanggap ng SAP. Pero ipinagsugal, ipinagbisyo. Meron ganun tayong kaugalian. At malibang mawala ito, ay magtatagal ang pandemic. Sapagkat yung mga wala, hindi mo mapipigil na lumabas ng bahay. Maghahanap ng kakainin. Pero kung yung mga kaya naman na tumayo sa kasalukuyang pandemic dahil may kaunting ipon at kakayanan, at sa halip na sila ang tumanggap ay ipinagkaloob na lang, mababawasan yung tsansa na tumagal ang pandemic na ito. At merong mga balita na gano'n na ordinaryong tao, may sakit pa nga pero ipinagkaloob sa iba yung para sa kanya. Meron akong dating kaopisina na gano'n. Yung 8,000 niya ay ibinalik at para makatulong sa iba. Hindi po ba maganda yun? May sakit siya. At hindi naman malaki ang kanyang kinikita. Ngunit mas nanaig sa kanya yung tumulong sa kapwa. At ito yung espiritu na kailangan ma-develop sa atin. Hindi yung kanya-kanya, hindi yung pagkamakasarili at walang pakialam sa iba. Ang isa pang na-realize ko na nagaganap sa atin habang kasabay na nagaganap ang pandemic na ito ay marami sa atin yung natutong tumangi sa Diyos, natutong tumawag sa Diyos at manalangin. Kung dati-rati ay tamad tayong manalangin at o kaya ay wala man lang
walang masyadong ah, concern yung ating panalangin o walang masyadong malasakit na iniuukol sa Diyos o pagpapahalaga na iniuukol sa Diyos, yung bang makapag-pray lang. Eh ngayon, hindi. No? Ang maraming tao ay nagiging mapanalangin. At sana ito yung ma-develop sa atin sa habang panahon. May pandemic at wala. No. Nais ng Diyos na matuto tayong tumawag sa Kanya. No. Sabihin sa Kanya kung ano ang ating kailangan. No. Nais niyang marinig ang laman ng ating mga puso at maramdaman na tayo ay sincere, tayo ay may pananalig na nananalangin sa Kanya at naniniwala na Siya lamang ang talaga nating pag-asa. Ang Diyos din ay ginigising tayo. Sa pagdating ng pandemic na ito, marami ang tumataghoy. Marami ang dumadaing dahil sa hirap na nararanasan. Sama-sama na, mahirap ang buhay, no? Mahirap nung hindi nakakalabas ng bahay, mahirap yung restricted ang kilos, at marami pang iba. At ito ay it brings about groaning o ito ay nagiging dahilan para tayo tumaghoy, para tayo ay tumangi sa Diyos, no? At yung tangis na yon ay naririnig ng marami at ito'y gumigising sa marami sa katotohanan na ang Diyos lamang talaga ang ating pag-asa. At pagka tayo hindi nagtulungan, mabibingi tayo sa dami ng tumatangis at dumadaing. Kaya kailangan magtulungan talaga tayo. At para tayo ay makalaya sa kalagayang ito, kinakailangang marinig din natin ang mga sigaw na yon, ang mga tangis na yon, upang tayo kumilos at tumulong upang maibsan ang mga tangis, ang mga daing na nararanasan ng mga tao. Marami ring tangis na dapat tayong gawin. Kailangan tumangis tayo sa Diyos para sa kagalingan ng daigdig na ito. Kailangang ipaalam natin sa Kanya na tayo nalulungkot sa nangyayari sa daigdig na ito dahil ito'y nabubulok, nahihiwalay ng husto sa Diyos dahil sa kasalanan. Dahil sa mga bagay na ipinagkakaloob ng mundong ito, nililibang tayo at nakakalimutan natin na maglaan ng mahalagang panahon sa ating Diyos. Kaya yung ating talata, lalo na sa 8:29, ang sabi rito ay sapagkat sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya
ang mga ito itinalaga niyang maging tulad ng kanyang anak. Ang pandemic na ito ay nangyayari for the greater good, para sa ikabubuti ng mas nakararami. Hindi ibig sabihin ay may kinaliligtaan ng Diyos. Hindi ibig sabihin ay merong mga pinipili lamang ang Diyos o paborito lamang ang Diyos nang walang dahilan. No? Pero yung mga sumasampalataya sa ating Diyos, yun ang mag-aani ng greater good. Yun ang makikinabang ng greater good. Sa kabila ng mga nangyayaring ito sa ating daigdig. At ito yung pinatunayan ni Jesucristo by giving away His Son to us as a gift for the salvation of the world. Sa pamamagitan ng pagbibigay niya sa kanyang anak bilang regalo sa atin para sa ating kaligtasan, ito'y ginawa niya para sa ikabubuti ng marami. At yung magpapatuloy na magmamatigas, yun ang maiiwan. At yung mga tao na nagtitiyaga, yung mga tao na kumakapit sa Diyos hanggang wakas, ay siya ang makakaranas ng tagumpay laban sa pagsubok na ito. Kaya mga kapatid, hindi rin natin pwedeng sabihin ng tahasan na walang naidulot na mabuti ang COVID-19. Pero itong katotohanan ito ay maganda lamang pakinggan at kapani-paniwala lamang para doon sa mga nagtatapat sa Kanya. Yung mga sobrang tigas ng ulo at paulit-ulit na lumalabag sa kalooban ng Diyos, paulit-ulit na nagiging palalo at umaasa sa sariling kakayanan, yun ang hindi tatanggap na may kabutihan ang COVID-19 na ito. Ang COVID-19 experience natin na ito ay may kabutihan na naidulot sa atin. At sana sa pamamagitan ng malalim na pananampalataya ay malinaw nating makita yung pakinabang na yon, yung mga pakinabang na yon ng COVID-19 pandemic experience nating lahat. Ito ang magdadala sa atin upang mapagtagumpayan ang kasalukuyang hamon. At uulitin ko lamang ang sabi dun sa 35 hanggang 39, sino makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba, ang kapighatian, ang pag-uusig, ang gutom, ang kahubaran, ang panganib, o ang taba? Ayon sa nasusulat, alang-alang sa iyo, nanganganib kaming mamatay sa buong maghapon. Ibinibilang kami na mga tupang papatayin. Hindi, ang lahat ng ito'y kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang mga kataasan, ang kalaliman o ang alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig
ng Diyos. Pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Mga kapatid, sana sa pamamagitan ng mga katotohanan ito, manatili tayong matatag sa ating pananampalataya, may pag-asa at nakatanaw sa isang bukas na maliwanag ang sikat ng araw, punong-puno ng pangako ng kapayapaan, punong-puno ng pangako ng kasapatan, at punong-puno ng pangako ng isang magandang mundo na aanihin ng ating mga anak at ng mga susunod na henerasyon. Amen. He chose me before the world was known. He chose me to be His very own. He made me, then let me choose my way. I chose to move away. He loved me when hope had taken wing. He loved me when I lost everything. He bought me. Redemption's work was done through Jesus Christ, His Son. Who shall separate me from the love of God? Shall dreams of tomorrow Pain or sorrows, can the need of food, earthly possessions, the threat of war or man's oppression, in all these things, victory is our reward. Victory is our reward through Jesus Christ our Lord. Of this I am sure, neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor God, nor death, nor any creature shall separate me from the love of God. Of this I am sure, that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor God, nor death, nor any creature shall separate me from the love
Tayo po ay manalangin. Amang banal, sana po ay patuloy naming magawa ang ganitong pananambahan sa gitna ng mga limitasyon. Sana po ay patuloy namin hangarin ang makinig ng iyong salita at tuklasin ang iyong kalooban sa pamamagitan ng mga ito. At sana po maunawaan namin ang kasalukuyang kalagayan at kung ano ang aming dapat maging partisipasyon upang makatulong kami sa kagalingan ng buong daigdig. Patawarin mo po kami dahil malaki ang bahagi namin sa lahat ng problemang nangyayari ngayon. Sapagkat kami ay makasarili, sapagkat kami ay walang malasakit sa aming kapwa, sapagkat kami ay hindi masunurin sa mga batas, sapagkat kami ay sakim sa kapangyarihan, sapagkat kami ay lumayo sa iyo, nakalimot, at mas hinangad ang mga bagay na ibinibigay ng mundo ito. Patawarin mo nga po kami ng lubos at sana'y sa pamamagitan ng karanasan namin sa pandemic na ito ay mamulat kaming lahat na wala kaming magagawa malibang isuko namin ang aming sarili sa iyo, sumunod sa iyo ng buong katapatan at kilalanin ka bilang Panginoon, tagapagligtas ng aming buhay. Magtiwala na hindi mo kami pababayaan at umasa na matatawiran namin ang kasalukuyang problema ito. At habang kami ay nasa ganitong kalagayan, sana ay maging matulungin kami sa aming kapwa. Sana magmalasakit kami sa mga lubhang nangangailangan. Huwag naming samantalahin ang aming mga kakayanan, ang aming mga poder, ang aming impluensya para sa pangsariling kapakanan. Bagkos, magpakumbaba kami sa iyo sa pamamagitan ng pagbibigay namin ng aming sarili sa paglilingkod sa aming kapwa upang makatulong kami sa kasalukuyang sitwasyon. Panginoong Diyos, pagalingin mo ang lahat ng biktima ng COVID-19 sa buong mundo. Bigyan mo ng lakas ng katawan ang mga frontliners, lahat ng mga tao na kinakailangang pumasok upang tumulong sa iba't ibang kaparaanan upang magpatuloy ang mga serbisyo sa mamamayan. Tulungan mo ang aming pamahalaan na magkaroon ng kakayanan at ng karunungan upang makagawa ng mga sistema na lubhang makatutulong upang maibsan ang aming problema sa COVID-19. Tulungan mo ang mga local governments, ang barangay officials, ang mga volunteers sa kanilang malasakit. Turuan mo ang mga mamamayan na maging disiplinado, maging masunurin sa batas, at magmula ngayon ay matuto sa karanasan na dapat maging handa kapag sumasapit ang mga pagkakataong katulad nito. Habang aming ipinapanalangin na sana'y gumaling na ang mundo at kasangkapanin mo kami, lalo na ang mga mananampalataya, upang ito ay mangyari.
pagalingin mo rin ang ibang tao na may ibang sakit. Sana'y huwag silang mapabayaan sa mga ospital dahil nakabuhos ang atensyon sa COVID-19 victims. Sana mahati ang mga resources para ang mga may ibang sakit ay mabigyan din ng pansin. Sana rin po, Panginoon naming Diyos, patuloy na dumaloy ang mga biyaya sa pamamagitan ng gobyerno, ng NGO, sa pamamagitan ng mga tao na may kakayanan, at sa tamang pagbibigay ng impormasyon ng mga tao sa pamahalaan upang mas marami ang maabot ng biyaya na dala ng SAP at iba pang ayuda ng gobyerno. Huwag sanang kaming magsawang tumulong sa aming kapwa at patuloy kaming manalangin at magtiwala sa iyo na ikaw ang makakagaling, makapagpapagaling sa aming mundong may sakit. At dubayan po ang mga sumapit sa karawan, ang mga may mahalagang pagdiriwang na isineselebrate ngayon sa kabila ng pandemic, katulad ng anibersaryo ng kasal. I-bless mo rin po ang mga nasa ibang bansa, lalo yung mga kapatid namin na nasa frontline at yung mga kapatid namin na malayo sa kanilang pamilya, nalulungkot, na sinabayan pa ng pandemic na ito. Panginoon Diyos, alalahanin mo sila, aliwin mo sila, inyo silang ilayo sa infeksyon ng COVID-19 at makauwi nawa sila sa tamang panahon na nasa mabuting kalagayan. Naway na lagi naming naisin, O Diyos, na kumonikta sa iyo sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia at pananalangin at pagsishare nito sa ibang tao. Tulungan mo kaming ma-purify ang aming mga sarili para maging karapat-dapat sa iyo. At nawa, O Diyos, sa mga darating na panahon, paggising namin sa umaga, ganap ng magaling ang aming mundo at ginawa namin ang aming tungkulin upang maging katuwang ang isa't isa sa kagalingan ng aming mundo. Marami pong salamat. Ito ang aming panalangin. Ito ang aming hinihiling. At ito'y aming alam na aming tatanggapin sapagkat ito'y hinihiling namin sa dakilang pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. At ngayon, sumayin yung lahat ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa mga nasa langit, ang pagliligtas ng Panginoong Jesucristo at ang gabay ng banal na Espiritu Santo magmula ngayon at magpakailanman. Amen. Salamat po sa pakikiisa sa ating naging pagsamba. Nawa ay nagsilbing gabay sa inyo ang mensahe ngayong araw na ito. Huwag natin kalimutang laging manalangin, magbasa ng Biblia, i-share ang mga ito hanggat maaari sa ating kapwa upang magbigay ng pag-asa at magdagdag ng lakas ng pananampalataya, lalo na doon sa mga pinanghihinaan ng loob. Maging masuno rin tayo sa mga patakaran ng pamahalaan, at kahit magkaroon pa ng mas mababang status ng ating kasalukuyang kalagayan o yung ECQ maging GCQ, huwag tayong magpakakampante sapagkat hindi pa tapos ang problema, wala pang vaccine. Ang mga virus ay nasa paligid pa at pagka tayo ay nagpabaya ay malaki ang tsansa na ito ay muli tayong puksain. Ngunit sa ating pagiging disiplinado, sa ating pagtitiwala sa Diyos, atin itong mapapagtagumpayan. Ang mga umawit po ay pinasasalamatan natin ang binatang
umawit ay si Yanyan Custodio o Biason, Custodio Biason, na anak ni Ate Listra Custodio Biason. At ang dalawang dalawa pang umawit ay ang mag-asawang Pastor Omar Distaho at Diakonesa Laila Distaho. Nagpapasalamat tayo sa kanila sa kanilang partisipasyon. Ganon din sa nanalangin ngayon na sa opening prayer na si Ate Nicole, Amancia Nicole Nascienzano. Nabubulol ako. Anyway, maraming salamat sa inyo at sumaatin ang pagpapala ng Diyos sa lahat ng oras. Magandang araw po ng pagsamba at saka Happy Mother's Day sa lahat ng nanay. Amen.